Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng tatlong iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang ridge of a high pressure area doon sa may North Pacific Ocean at nag-extend po ito sa may eastern side ng Northern Luzon. Samantala, for the rest of Luzon plus Visayas, umiiral din po ang mainit na hangin galing Pacific Ocean called the easterlies. Habang dito naman po sa may timog na bahagi ng Mindanao, meron tayong epekto ng trough ng isang low pressure area. As of 2 in the morning, itong LPA ay huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 645 kilometers, timog-timog silangan ng General Santos City at base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng ating Area of Responsibility at hindi rin inaasahan na magiging isang bagyo. Itong ridge of high pressure area plus the easterlies siyang magdadala pa rin ng mainit at malinsangan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Habang wala tayong nakikitang anumang weather disturbance pa na papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. For today po, asahan pa rin yung halos katulad ng weather conditions as yesterday dito sa malaking bahagi po ng Luzon, epekto ng easterlies plus extension ng high pressure area. Dito sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan, umaga hanggang hapon po yan, and then may mga tsansa lamang po ng mga kaulapan at mga saglit na pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Dito sa Metro Manila, temperature natin is from 24 hanggang 35 degrees Celsius. Take note po, kahapon nakapagtala tayo ng record temperature dito sa Metro Manila for this year na 35.5 degrees Celsius na actual temperature. Dito naman sa Baguio, mananatiling malamig from 17 to 26 degrees Celsius. Pero may mga lugar pa rin po dito sa Luzon na makakaranas ng dangerous level po na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan. Hanggang 42 degrees po dito sa may San Jose, Occidental Mindoro, habang 43 degrees Celsius naman na heat index sa may Tuguegarao City, Cagayan. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, halos katulad din po na weather conditions as yesterday na bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan ng iiral sa umaga hanggang sa hapon. Then may mga lugar pa rin sa may eastern sides dahil sa easterlies nagkakaroon ng mga kaulapan at mga saglit lamang po ng mga pag-uulan. Temperature natin sa Palawan, mananatiling mainit hanggang 34 degrees Celsius at may lugar din po kagaya dito sa may Puerto Princesa, Palawan plus Aborlan ang makakaranas ng 42 to 43 degrees Celsius na heat index. Dito naman sa Visayas, pinakamatataas ang heat indices sa may Dumangas, Iloilo, and Catarman, Northern Samar. Panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin dito sa timog na bahagi kabilang ng Davao Region and Sorsogon dahil dun sa trough or extension naman ng LPA sa timog ng Mindanao. So meron tayong paminsan-minsan lamang na mahina hanggang katamtaman na pag-ulan doon. Pagsapit sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan, lalo na sa may Bangsamoro Region at mga kalapit na lugar sa may Zamboanga Peninsula. Epekto na rin po yan ng trough ng low pressure area. May chance na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Metro Davao, temperatures from 25 to 33 degrees Celsius, habang may mga lugar pa rin po na posibleng humigit sa 40 degrees po yung ating heat indices, kabilang na dyan ang mga syudad ng Zamboanga and Cotabato City. Paalala sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga nakatira sa kapatagan, sa mga highly urbanized areas, palagyan po uminom ng tubig, nasa 8 to 10 glasses po per day, at lagi magdala po ng pananggalang sa init kung lalabas po ng bahay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, gaya po ng payong, sombrero, shades, at magsuot din po ng komportableng damit. Para naman sa mga susunod na araw sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, so ibig sabihin wala tayong mga sea travel suspensions, mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon sa malaking bahagi ng bansa, except na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms. And for the next 3 days, aasahan pa rin natin ang epekto ng ridge of high pressure area sa norte at easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. But by tomorrow, may mga pag-ulan pa rin po sa katimugang bahagi ng Mindanao, epekto pa rin ng LPA, and then afterwards, posibleng marusaw na rin po itong low pressure area. So kung dito sa Luzon, for Metro Manila and Baguio City, halos magkakatulad po na weather conditions ng iiral for the next 3 days na bahagyang maulap hanggang kuminsan maaraw ang kalangitan at mananatili yung mainit at malinsangan na panahon sa ating mga kapatagan dito sa Metro Manila at mga nearby areas sa Central Luzon and Calabarzon, sasamahan ng mga isolated rain showers kung dito sa may Aurora and northern portion of Quezon. Kung dito sa Bicol Region, may mga chance rin po ng mga isolated rain showers, but then kung dito sa Legazpi City at mga kalapit na lugar, mananatiling maaliwalas ang panahon, fair weather conditions sa umaga hanggang sa tanghali at maraming pagkakataon na makikita natin ang Bulkang Mayon. Temperature sa Metro Manila posible pa rin umabot hanggang 35 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mananatiling mainit at malinsangan din po ang panahon. Epekto yan ng easterlies. So kung dito sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, pero posibleng makaranas sila ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index, habang pinakamatataas pa rin po ang heat index dito sa may Iloilo, Rojas Capiz at Northern Samar, habang may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin na mataas ang tsansa sa may eastern side of Visayas. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin po tayo by tomorrow dahil sa trough ng low pressure area dito sa may Davao Region, Soc-Sargen at malaking bahagi ng Bangsamoro Region plus southern portion of Zamboanga Peninsula. Magdala po ng payong dahil possible pa rin yung paminsan-misang light to moderate rains, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao bukas is bahagyang maulap na kalangitan ang iiral. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, malaking bahagi na ng Mindanao makakaranas po ng fair weather conditions, maaliwalas sa panahon, but then may mga chance pa rin po ng mga localized thunderstorms, lalo na sa Caraga Region and Davao Region. Sunrise po natin is 5:49 a.m. at ang sunset ay 6:09 p.m. Para po malaman ang kabuang listahan ng mga heat indices sa ating bansa, bisitahin lamang po ang pag-asa.pusc.gov.ph/climate/heat-index. Makikita po natin dito yung forecast na heat index for the next 2 days at yung mga na-compute natin na heat index itong nagdaang 5 araw. At makikita din po natin dyan yung mga paraan para maiwasan natin yung mga heat-related illnesses gagaya po ng heat lamps, heat stroke at saka po yung heat stress. Inuulit natin, pag-asa.usc.gov.ph/climate/heat-index. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Happy weekend!